Kahit ang mga kongresista pumalag sa kritisismong pasyal-pasyal lang umano ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe abroad. Yan ang ulat ni Melales Moras. Tuwang-tuwa naman tayo na for this week and the Filipino that Congress did its work, Congress delivered, and Congress is truly the voice of its people. Masaya ang liderato ng Kamara sa usad ng Resolution of both Houses No. 7 sa kanilang hanay. Nitong Miyerkules, naipasa na ito sa ikalawang pagbasa, habang sa susunod na linggo naman bago ang Holy Week break, inaasahang maaaprubahan na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, sana itutukan na rin ng Senado ang counterpart measure nitong RBH6 dahil para rin naman ito sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Kitang-kita naman natin na talagang wala siyang politika. And if there is mistrust in the people, yan ay nangyayari dahil nga maraming mga nagsususol. Exhaustive naman at yung iba nga talagang kung hanggang sawa ang pagtatanong at nasagot naman lahat ng katanungan. Sakto rin namang sa mga biyahe abroad ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iba't ibang foreign investments and economic opportunities din ang kanyang naikakasa. Para sa mga mambabatas, malaking bagay ito para sa Pilipinas, lalo pat tinatalakay na rin nila ngayon ang pag-amyenda sa konstitusyon. Kaya't kasabay nito, pumalag din sila sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasyal-pasyal lang umano ang ginagawa ng presidente. Ano po bang ginagawa ng Pangulo? Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Hinggil sa ugnayang panlabas ng Pilipinas, binigyang diin ng mga mambabatas na mahalaga rin ang pagpapalago ng diplomatic ties sa panahon ng pangangailangan. Tulad na lang sa mga hakbang para mailigtas ang 17 Filipino seafarers na kasama sa mga nabihag ng mga rebelde sa Red Sea, bagay na tinututukan na rin ng Kamara. Pagbalik ng Speaker next week, I'm sure magpapabriefing siya sa DFA where we stand at saan na. And then gusto rin ni Speaker daw malaman yung sitwasyon ng pamilya ng mga kababayan natin na hostage ngayon. I-segue ko lang ng konti dun nga sa issue ng pagbibiyahe. Kasi with globalization, napaka-importante ng mga relasyon na ito. So imagine if you are going to restrain the government and our leaders to just stay put in their offices here in the Philippines, wala kang call a friend para sa mga problemang ganito. And I believe at the proper time, mabibigyan rin niya ng solusyon. Kasabay naman ang pagserbisyo ng Kamara, hindi pa rin natitigil ang cyber attack sa kanilang website. Mabuti na lang, matagumpay itong naresolba ng kanilang mga tauhan. A staggering 53.72 million attacks were recorded between 8 a.m. and 9 a.m. yesterday, originating from Indonesia, the United States, Colombia, India, and the Russian Federation. And at 2:52 p.m. yesterday, a whopping 487.93 million attacks were also recorded from sources in Tunisia, Thailand, and Greece, which again may not be accurate, which brings the total amount of attacks yesterday to 541.66 million. Bagamat nalalapit na ang Holy Week break ng Kongreso, tinitiyak ng Kamara na marami-rami pa silang ipapasang panukalang batas para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.